Evangelistang Pinoy, Gabriel Bagnol Jr. I wanna share sa inyo ngayon about self-believers versus God believers. Umpisahan na natin mga mahal ko. Dito tayo sa Lucas chapter 12 verse 16 to 21. Tapos ituloy natin hanggang 31. So 16 to 21 muna tayo. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kahit nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipaggigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Dukha naman sa paningin ng Diyos. So, amen and amen to the Word of God. So, meron tayong mga, yung sinabi dito, no, yung isinalaysay ni Jesus na sometimes, kung ganun ang pag-iisip natin na self-believers, na ito yung gagawin niya. Sinalaysay ni Jesus na mayroong mayaman. Hindi to nangangarap pa na yayaman siya. Sinabi ni Jesus may isang mayaman. Iba man yung nangangarap ka pa na, sus, pag nagkatrabaho ako, ganito yung bilhin ko. Yung katulad sa akin ba, bili ako ng big bike. Pag nakasakay ako ng barko, mamisman ako, bili ako ng big bike. Tapos, doon, ipapakita ko sa crush ko, doon ba. Yung mga isip na mga, yung gano'n na pag-iisip. Pero ang sinabi ni Jesus dito, unhan na yung kayamanan. Na nandyan na sa kanya yung kayamanan. Na nag-iisip siya ng mga sarili niya, mga pamamaraan na, ito yung gagawin ko. Paggigiba ko yung mga kamali ko, dito na lahat yung mga ani ko, tapos sasabihin ko sa sarili ko, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Pero, alalahanin yung mga mahal ko, na mayroong Diyos. Hanggat hindi mo kinikilala yung Diyos, lahat ng mga sinasabi mo, naririnig ng Diyos lahat yan. Kaya nga sabi ng Bible, itong Bible na to, ito yung pinaka-very Word of God. Although tao lang yung gumawa nito. Guided by the Holy Spirit, inspired by the power of God. Pero, ito yung libro na inimbento ng Diyos para doon mo makilala ang like at saka dislike ng Panginoon, yung ugali ng Panginoon. Ginawa lang tayo ng Diyos. Kaya hanggat hindi mo kilalanin yung Diyos sa buhay mo, sasabihin ka lang ng Diyos, Hoy hangal, sinong nagsasabing matuloy ang mga binabalak mo? Ngayong gabi, babawian kita ng buhay. Sino makasunod dun sa mga pinaghihirapan mo, mga mahal ko? Sabihin ko sa inyo mga mahal ko, hanggat hindi mo kilalanin yung Diyos, lahat ng mga strategy mo, para ka lang hangal. Hindi to pagjajaza. May nakita ko taga sa amin na sinasabing wise. Naglaro siya ng mahjong, tapos nanalo siya dahil sa kawise niya. Gusto niya yung lupa, kahit kunti lang yung panalo niya sa mahjong, yung lupa yung garantiya. Hanggat nakuha niya yung lupa na yun, grabe kalaking lupa. Pero kahangalan pa rin. Bakit? Kasi nakita namin sa narinig na yung kinakain niya, yung nagtitipid siya ba, sobrang gahaman lang siya sa mga kayamanan, sa kapira. Anin mo ba yung lahat ng mga pira, kayamanan mo, hindi ka naman nag-i-enjoy na benepisyo mo yun kasi yung iniisip mo, lagi ka lang nag-iipon ng pira. Kami yung, parang sa amin pa rin yung mga puno na yun. Ninanakaw lang namin yung pagkatapos ng basketball. Kami yung nag-i-enjoy dun sa mga puno na yun. Yung parang yung katulad ng mga inchik. Lugaw lang yung kinakain nila.
Hindi ko rin sinasabi, pag sinasabi mo, may magsasabi na, oh, gusto kong kainin yung ano, pa mga injik, mayaman sila, pero grabe naman grabe yung pira. Nandyan yung pira mo ba? Pero hindi ka nag-enjoy yung, ano ba, yung, sa tingin ng tao ba, parang, ano ba tong klaseng pagkain nila. Pero meron ding iba na bungga sa pagkain, di naman din maganda sa katawan. Kaya ipakita ko sa inyo ngayon kung paano ka maging totoong wise pag nakilala mo ang Diyos. Tuturuan ka lahat kung paano ka. Ako 90 kilos ako dati. Lagi akong self-believers. Na ito yung kakainin ko ngayon. Mag-enjoy ako ngayon. Kailangan nandito yung appetizer ko. Tapos buksan ko yung ano kasi di na ako 89 to 90 ako eh. Pero yung pag-iisip mo ba, lagi yung pumupunta doon sa, basta yung punta tayo doon sa kambingan, pero wala pa rin ba, magsisi ka pagkatapos ba, sus, yung nagasto ko ng 400, isang kilong baboy na yan, mahabang-habang panahon na, yung bang lahat ng iniisip mo ba, parang nagiging hangal ka lang hanggat hindi mo makilala yung Diyos. Kasi lagi mong iniisip na ito yung nagpapasaya sa iyo, ito yung magiging rest mo. Pero meron tayong Diyos, mga mahal ko. Gusto kong makilala nyo ang Diyos. Gusto kong magkaroon kayo ng connection sa Diyos para hindi kayo magiging hangal, magiging dukha sa harap ng Diyos. At hindi ko sinasabi to dahil hindi rin ako nagiging dukha sa harap ng Diyos. Grabe ako ka-foolish. Foolish ako na tao sa harap ng Diyos. Porsigihin ko yung asawa ko na pumunta kami dun sa mga restaurant na yun, tapos iiwanan ko lang yung restaurant dahil naiinip ako. Kano ka foolish ba? Parang nagiging hangal ka lang ba? Kung hindi mo kilala yung Diyos, ito isasabihin ko sa inyo na kung paano ka magiging hangal na hangal kung hindi mo kilalanin yung Diyos. Isaiah chapter 45, hanapin natin. Sa English na lang tayo ha. Isaiah chapter 45, mga mahal ko, verse 7. I am the one who forms light and creates darkness. The one who brings about peace and creates calamity. I am the Lord who accomplishes all these things. Patay. Kung sa devil ka natatakot, wala ang devil. Kasi kung kilala mo ang Diyos, meron kang savior para sa devil. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, patay ka. Sinabi niya dito, I am the one who forms the light and creates darkness. The one who brings about peace and calamity. Siya yung nagbibigay sa iyo ng peace at kaguluhan. Sabihin mo, ba't ganyan ang Diyos? Bakit sino ba tayo magtanong? Kinikreate tayo ng Panginoon para sa akin lang to ha. Naisip ko na siyempre ang Panginoon, Almighty na ang Panginoon eh. Kita mo yung gawa ng Panginoon, mga mahal ko. Puro may buhay. Kahoy may buhay. Dagat, akala mo walang buhay yung dagat. Kung walang buhay yung dagat, lalampas yan. Sa dalampasigan, kita mo yung dalampasigan, patag na yan eh. Pero hindi siya lalampas kasi sinabi ng Diyos hanggang dito lang. Merong words, merong command, lahat yan. Lahat ng gawa ng Diyos ay puro buhay. Dapat pa, inaano ko lang sa inyo, hindi ko nagyayabang na bakit nalalaman ko to or something. It's about the Holy Spirit. Kita mo yung mga gawa ng Diyos. Gawa tayo ng Diyos. Hanggat hindi mo kilalanin yung Diyos, hangal ka sa harap ng Panginoon. Dukha ka sa harap ng Panginoon. Kahit anong gagawin mo, strategy mo. Ngayon mga mahal ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga totoong God's believers. Kasi pag self-believers ka, kahit marami kang pera, nandyan yung mabilis ka matakot. Parang may laging kagat ng daga yung dibdib mo, yung kinakakabahan ka sa parang hindi maganda yung araw ko na to. Sabihin ko sa inyo,
Sa Bible lahat makikita yan. Hindi ko sinasabi na ganun ang Panginoon, pero ang Panginoon pwedeng magawa sa iyo ng terror o hindi. At least magyabang ka sa araw na to. At least nandiyon yung pride mo. Kaya nga sinabi ng Diyos God opposes the pride but He give grace to the humble. Habang mag-humble ka lagi, nandun yung Panginoon, nililift up ka nun. Pero lahat ng mga, kahit palagay natin, mataas yung ranggo niya, pero tinuturunan niya ba? Mabilis siya magpanik or something. Sa inyo na yung pera na yan. Sa inyo na yung ranggo na yan. Na para kang baliw ba na kunting bagay, mabilis ka magpanik or something. Yung pinapakita mo na matapang ka, pero sinushow talaga na ano ka ba? Yung parang foolishness ka lang ba? Mabubuking ka lahat. Ngayon mga mahal ko, pakita ko sa inyo kung ano yung totoong God's believers. Tuloy natin ha. Sa verse 22 tayo. Sinabi pa ni Isus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan. Verse 23, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Stop muna tayo. Ito yung binubuksan ng isip ng Panginoon ko kung paano ko binuksan. Dati, hindi ko sinasabing hindi maganda yung exercise. Pero yung iniisip mo ba sa araw-araw na ganito kulang yung araw mo pag hindi ka naka-exercise sa ganitong oras, hindi ka nakakain ng ganitong oras, hindi mo nagawa yung ganitong oras, yung addiction mo, yung games mo, tinuturmin ka sa araw-araw na hindi mo nagawa lahat yun. Alam mo mga mahal ko, sabi ko, Lord, kailangan ko mag-exercise. Paano ako binuksan ng Holy Spirit? Hindi ang kagandahan ng katawan yung importante. Ang importante, healthy ka. May nagsasabi, kumain ka para healthy ka. Hindi naman healthy yun Kumain ka ng kumain. Ngayon, alam mo yung fasting na binibigay sa akin ng Panginoon daily. Every lunch, skip ako na isang lunch. Ang gaan ang katawan ko. Yung pag-worship ko sa Panginoon. Kasi, hindi ko sinasabi na doon nagsasayaw ako. Tapos, hindi ko dapat yung mindset, mawala din yung mindset mo na magsasayaw ako para mag-exercise ako sa Panginoon. Hindi. Basta, ginawa mo, Lord, gawin ko to sa iyo, Lord. Sana maaliw ka, Panginoon, sa gagawin ko ngayon. Yung ididikit mo sa Kanya lahat ba? Grabe yung blessings na ibibigay sa iyo, mga mahal ko, pag inaaliw mo yung Panginoon. Kahit biblical yan, kahit nga si Herodes, yung anak niya na sumayaw sa harap niya na naaliw, na kalahati ng kanyang kingdom ibibigay niya. Kung paano mo aliwin yung Diyos araw-araw ba? Pagpatuloy natin, magiging healthy magiging wise ka ba? Pero yung mga makamundong tao, lagi kang sinasabihan na hindi ka wise, pero sila yung laging galit sa iyo, pero hindi ka galit sa kanila. Sana mag-work na yung Holy Spirit sa inyo mga mahal ko, na hindi ka na apektado sa mga tao na kahit anong mga batikos nila. Kasi masarap kasi batikusin yung tao na hindi na nakipag-away ba. Minsan ganun ba, nakita nila itong tao na to pasensyoso, kaya alam mo yung mga duwag, kung sino yung pasensyoso, yun ang inatake nila kasi hindi ka hindi ka na lumalaban, pero nila alam points para sa iyo. Yun, nag-work yung Holy Spirit. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord, na nag-work na, Lord. Di ko na napansin, di na ako nakipagtalo or something. Okay, pagpatuloy natin, verse 24. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala na silang budiga o kamalig. Wala rin silang budiga o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo mangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Stop muna tayo, verse 26. Itong pangangamba ba, yung balisa, worries ba? Matindi din to, mahal ko. Kahit na marami kang pera o meron kang mga project o naabot mo yung mga success mo, pero meron kang worries ba? Alam mo mga mahal ko,
Dati, sabi ko sa asawa ko na ano ba, yung nagpagawa kami ng bahay ni Jesus sa pamilya namin, nandun na yung preaching natin someday, nandun na yung studio ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, nung nasa balak pa ako, ang balak namin ng asawa ko, dapat mag 1 year ako kasi meron kami binabayaran na 13,000 per month para sa year, para doon sa inutang namin, tapos meron pa kaming utang na iba. Ngayon, bigla akong pauwiin ng 8 months kasi mahirap nga uwian nun, 8 months. Kaya sasampa na yung kapalit ko, bigla na lang kaming palitan lahat. Kahit 8 months pa ako, pwede na ako pauwiin kasi 9 months yung kontrata ko. 1 plus 1 minus 1, pwedeng 8 months. Finish contract na rin yun, 9 months. Kaya yung asawa ko, biglang nagbalisa, biglang nagpanik ba? Saan tayo kukuha ng ganito? Tapos pandemic pa, di ka makasampa agad dito. Dami nang nagpanik yung asawa ko noon kasi hindi pa siya nag-grow ng spiritual noon. Tapos, sabi ko, Lord, bahala basta kahit anong gagawin, kahit anong mangyari, may tiwala ako sa'yo. Medyo nag-smile ako ng asawa na, biglang lang ako ba? Confident lang ako ba? Pero, yung asawa ko nagpanik na. Nandun na sa airport yung kapalit ko, nag-chat na sa akin, ito yung ilabas mong ulam kasi ito yung lulutuin mo kinabukasan. Sabi ko, sige. Pero alam niyo mga mahal ko, hindi sila natuloy. Hindi ko sinasabing salamat hindi sila natuloy kasi kailangan din ng tao na yun. Pero, ganyan yung faith, paano mag-work? Gaano ko kamahal ng Diyos? Alam ko yung identity ko, anak ako ng Diyos kasi nabaptize ako sa Holy Spirit. Kaya sabi ko, Lord, alam ko kung na hindi mo ko pababayaan ito yung utang namin na ikaw nang bahala dun kasi bahay natin yan. Alam mo kung anong nangyari? Na-extend pa ako nun, hindi sila natuloy kasi biglang nag-lockdown yung Singapore. Hindi sila natuloy. Alam mo, 14 days na lang para maging 1 year. Nabayaran lahat namin ng utang tapos tinuloy namin ngayon. Ngayon na naman, biglang nabayaran na namin yung utang last month. Tapos sabi ko, pakyaw na lang para bayad na lang tayo ba yung 4 months na natira ko kasi mag 6 months ako eh. Nung meron pa rin kaming babayaran na utang sa bangko na hanggang 9 months. Tapos bigla akong umutang ng 100k mahigit tapos yung pakyaw pa. Pagkatapos talaga nabayaran namin yung pakyaw tapos may utang pa ako na bulto tapos meron pa akong babayaran na 9 months. Bigla akong sinasabi na pauwiin. Alam mo, nung sinabi ko dun sa asawa ko ngayon, wala akong narinig na kahit comments ng asawa ko. Nakinig lang siya. Bakit? Kasi sinabi ko sa kanya. Kasi sabi niya walang transformation sa buhay niya. Pero ako nakakita ng transformation sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, pagising mo sa umaga, unahin mo yung Diyos. Tapos, lahat ng problema mo siya tawagin mo, lahat ng accomplishment mo siya tawagin mo. Kasi bawat dasal mo, bawat pagbabasa mo, bawat worship mo, walang mintis yan sa Diyos. Hindi yan pwedeng walang points sa Diyos. Basta yung pagbabasa, pag-worship, pag-pray mo ay para sa sarili mo na hanapin mo yung Diyos, na gusto mo makilala yung Diyos. Walang tapon ba? Yung ginagawa mo araw-araw, walang tapon yun. Basta yung motive mo lang na makilala yung Diyos na nag-living and Lord, yung ginagawa ko na ganito, Lord, biblical to Lord, living in the Spirit. Ito yung living in the Spirit, Lord, para hindi ko mapulfill yung flesh. Araw-araw talaga mga mahal ko, wala talagang mintis yun. Basta mag-pray ka, merong transformation sa buhay mo kasi nag-work yung Panginoon nun. Bigla, wala talaga akong narinig sa asawa ko. Sabi ko, Loves, nag-grow na yung faith mo ah. Piruin mo mga mahal ko kung paano mag-grow yung faith. Hindi na nagpapanik yung asawa ko. Wala na ako narinig na kahit anong. Pero hindi ko doon nililip up yung asawa ko kasi siyempre start pa siya ng yung ugali niya medyo hindi pa masyado ba kung may nakakilala ng asawa ko doon sa bahay. Pero yung faith niya ba tungkol sa nangyari sa amin ngayon ba na hindi na siya umimik. Wala lang, sige. Kung ano, di. Tiwala na ba?
Walang panic ba? Anin mo ba yung marami kang pera? Anin mo ba yung malaki yung katawan mo, nag-gym ka? Tapos, yung mga ano ba, nagpapanik ka ba? Si Jesus mismo, pag totoong God's believer ka, wala kang panic. Hindi arrogant, confident lang. Kasi it is written talaga, lahat ng ano ng Diyos, may makapag-confident ka ba? Hebrew chapter 13 verse 6, we can say it with confidence, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Kaya hanggang ngayon, makabayad na kami someday ng 1 buwan. Pauwi na sana ako nung kakabayad ko lang nung, basta umpisa pa lang, tapos wala akong income pa na paano babayaran ba. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, Lord, ikaw naman magbayad yan, Lord. Yung ano ba, yung confident ko nandun sa Diyos lagi ba. Kaya kahit anong mangyari, pauwi na ako ng Panginoon. Di ako pababayaan ng Panginoon. Tuloy natin. 24. Kaya sinabi ni Jesus sa 25, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo mangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at inumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkaabalahan ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi sinasabi ng Bible na ibibigay sa inyo yung ibang pangangailangan. Ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pag unahin lang ninyo na pagharian kayo ng Diyos, yung kingdom ng Panginoon. At yan ang Holy Spirit. Yan ang totoong child of God. Pag na-baptize ka na ng Holy Spirit, ma-encounter mo yung totoong Holy Spirit. Kasi yung Spirit ng Diyos ay hindi nagbibigay sa iyo ng fear, kundi nagbibigay sa iyo na ma-recognize mo na anak ka na ng Diyos at mabigyan ka na ng magandang pag-iisip at self-control. Yan ay nasa Biblia lahat. So mga mahal ko, pag totoong God believers ka na, hindi ko sinasabing hindi mo na mapifeel yung pressure, panic. Lord, tingnan mo yung nangyayari. Binibigay ko sa Kanya lahat. Kaya, kahit anong mangyari, tingnan mo, makabayad na ako ng mga 1 month ngayon. Hindi ko pa alam talaga kung anong mangyayari sa sunod kasi hindi pa nawawala yung remarks ko eh. Pero sabi ko, wala akong takot ba sa mga remarks ng tao ba? Kasi yun ang rumors ng tao. Pero ang sinabi ng salita ng Diyos, doon ako naniniwala. What can man do to me? The Lord is my helper. I will not fear. Yun ang sinabi sa akin ng Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kaya, mga mahal ko, hindi ko sinasabing mali yung may trabaho ka, mali yung may ari-arian ka. Ang sinasabi ko, kung hindi mo kilala yung Diyos yung kilala mo. Ngayon mga mahal ko, kilalanin mo yung totoong Diyos. Yung result ba? Yung kaligayahan ba? Yung peace, yung nasa loob. Yun ang souls natin. Yung heart and mind natin, yung souls natin. Kaya doon na-attract ang ating Panginoong Hesus. The Lord is near to the broken-hearted. Kaya nga, yung soul, Savior of souls, si Jesus, hindi lang yung mamatay ka hanggang buhay ka araw-araw. Kaya nga, bibigyan tayo ng Holy Spirit. Nandun yung love, joy, peace, self-control, kindness, goodness. Nandun lahat yun. Yun ang nature ng Holy Spirit na ibibigay sa iyo, yung river of living water. Lahat na yun, yung Savior ng souls mo araw-araw. Ayaw mo nun, kahit
ano lang nasa labas. Yung nasa loob, yung pinaka-importante na yun ang magiging river, babaha lagi sa puso mo to touch other people, your family, your friends. Mga mahal ko, it's time to be a God's believer. Give your life to Jesus. Repent. Pagsisihan nyo lahat yung mga nagawa nyo, tapos ibigay nyo yung buhay kay Jesus. Tapos isurrender mo yung buhay mo sa Holy Spirit. Lahat ng mga makamundo mo na addiction, palitan mo na yun. Walang kwenta yun. Magbasa ka. Lagi mong, pag nagbasa ka, wag yung naghahanap ka ng sisikat ka or something, kundi hanapin mo ba kung paano mag-work yung mga salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, mga mahal ko, ay parang tabak na dalawa, yung silab na talagang lilinisin lahat ng mga nakahadlang dun sa loob mo ba. Yung sinasabi na parang baril yung salita ng Diyos, hindi naman biblical yun eh. Parang hammer, saka yung sword. Parang lilinisan ka na yung sword. Yun ang word of God. Okay? So, let's pray. Kaya kailangan tayo mag-pray kasi nandito yan sa biblical yan, John chapter 12. Na kailangan natin mag-pray to the Father in the name of Jesus and it will be given to us. Father, in the name of Jesus, Lord, I pray, Lord, sa lahat na nanonood ngayon, Panginoon, na hindi na sila magiging the same. Na mag-transform sila, Lord, mabaptize sila sa Holy Spirit, Lord, na ipanganak silang muli sa Espiritu, Lord, at gamitin mo rin sila, Panginoon, para mag-serve sa iyo at mararamdaman nila yung nararamdaman ko, Lord, yung pag-ibig mo, yung grace mo, yung Holy Spirit. I pray, Lord, that they will receive right now in the name of Jesus. I pray, and everybody agree, say